Ayo, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Box TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga babayan. At ito, grabe, pag-usapan natin mga babayan, ito po nga isang kongresista. Mga babayan, ibinunyag na po ang itinatagong sikreto netong si Leviste. Yan po ang ating aalamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Okay, so eto mga babayan, meron pong isang kongresista na nagsalita po mga babayan. At ito ay may malaki po siyang pasabog at sinasabi niya nga po, no, kung ano nga po itong mga malalaking sikreto netong si Leviste, mga babayan, at tila ibinubunyag po niya kung ano itong mga ginagawa ni Congressman Leviste, mga babayan. At isa nga po dyan, yung pong sinasabi ni Leviste na 2 million Christmas bonus daw po ng mga kongresista. Gaano po ba katotoo ito pong pinapasabog na to ni Leviste, mga babayan? Okay, at ito po, no, in party list Representative Terry Ridon, no, sinasabi po o pinabulaanan po ang mga paratang na sinasabi ni Leviste, mga babayan, na mayroon daw po silang 2 million Christmas bonus. Grabe. Sana all. No, mapapasana all ka na lang eh. Sarap na, no? 2 million Christmas bonus, mga babayan. Ang tanong ay gaano po ba katotoo yung sinasabi na yan, no, ni Leviste? Kayo po ba ay naniniwala sa mga sinasabi ni Leviste na yan, mga babayan, na mayroon daw pong 2 million Christmas bonus ang mga kongresista po? Okay, so ito po, panoorin natin ang panayam dito kay Representative Terry Ridon ng Bicol Saro Party List, mga babayan. Alright? Let's go. Kasi hinahanap ko yung bonus. Gusto ko yung bonus na yan. Sige, diretso tayo dun sa bonus. Syempre, para dun sa iba talaga ba may bonus bang natatanggap na ganun kalaki ang mga kongresista? Sabi ho ni Congressman Leandro Leviste, sa inyo, ano bang totoo? Yan, mga babayan. Yun yung tanong eh. Totoo ba na mayroong 2 million Christmas bonus? No, kagaya po ng sinasabi ni Congressman Leviste, mga babayan. Totoo kaya yan? 2 milyon daw. Pero una sa lahat, siguro kailangan mo natin banggitin, no? Talagang meron mo talaga pattern ng mga kasinungalingan, falsities, inaccuracies eh. Ako, may pattern daw po ng kasinungalingan, mga babayan. Ito pong ginagawa o mga pasabog ni Leviste. Si Congressman Leviste at isa na naman po ito doon sa mga halimbawa po noon. Ano? Kasi una sa lahat, hindi ko totoo may 2 million na Christmas bonus. No? So, Hindi daw po totoo, mga babayan, na may 2 million Christmas bonus. Yan po ay ayon dito kay Congressman Terry Ridon, mga babayan. No? Totoo ba? Totoo kaya yung sinasabi na to ni Leviste? Mismo nga ito pong si Representative Terry Ridon na nagsasabi na hindi daw po yan totoo, mga babayan. At may pattern daw po, no, ng kasinungalingan etong si Leviste. ibig sabihin, may mga binigay pong mga kapirahan para sa mga opisina ng mga kongresista. Para sa mga aktibidad at mga programa at gawain na ginagawa po ng mga kongresista. So, ibig sabihin, hindi po yan para pirahin o para gamitin sa kapritsyo. Dahil ang bonus ay yung pong 13th month saka 14th month pay lang na binibigay sa lahat ng mga kawani ng gobyerno. So ito pong 2 million na sinasabi niya Christmas bonus. Una, hindi po ito Christmas bonus. Pangalawa, hindi po ito ngayon lang nangyari. In fact, So, hindi lang daw po ngayon yan nangyari, mga babayan. At hindi daw po yan Christmas bonus. Kasi may napanood din nga ako, no, parang nabasa ko na kung saan yan daw pong 2 million na yan ay parang additional fundings lang po doon sa mga proyekto ng mga kongresista. No? So, parang pinapalabas lang dito ni Congressman Leviste na yan po ay Christmas bonus. At sabi nga po ni Representative Terry Ridon, mga babayan, no, yan po ay additional lang. Pag hindi po yan para gamitin sa mga kapritsyo.
No? Hindi para gamitin sa kung saan lang. Imagine ninyo, 2 million. Ang liit namang Christmas bonus niya. Diba? 2 million lang, kongresista. Siguro naman maniniwala tayo na yan ay lagay ko mga 20 million. No, kaya lang 2 million eh. Parang pang ano lang yan. Parang pang tinga-tinga na lang siguro. Maliit. Mula nung nagsimula ako sa Kongreso noong 2013, meron na po mga ganyang mga cheque kapirahan na ibinibigay para sa mga programa, aktibidad at gawain po ng mga opisina ng mga kongresista. Oh, So, eto, 2013 pa lang daw po ay meron ng mga ganyan, mga kababayan. No, matagal na pala yan. para ho pagtugmay. So, kabaligtaran. Parang kabaligtaran doon sa sinasabi ni Leviste na yan daw po ay Christmas bonus sa mga kongresista. Matagal na pala nangyayari yan eh. 2013 pa, mga kababayan. No? So, ibig sabihin, nangyayari din yan sa mga nakaraang administrasyon. No? Aquino, parang ganon. Aquino, kay Arroyo, nangyari na rin ba yan? Oo, kay Aquino na siguro, mga kababayan. At saka kay Duterte. Di ba? Ngayon, sa administrasyon ng Marcos, ginagawa na rin uli yan. Kasi matagal na po palang ginagawa yan, mga babayan. No? At parang pinapalabas lang dito ni Leviste na yan po ay Christmas bonus. Parang ganun lang, no? Tuloy natin. May lang natin, baka meron lang, kumbaga, issue dun sa definition of terms. Yung kaperahan bang binabanggit mo na yun, aabot ba ng 2 million yun? Dati, I think mas maliit, no? Noong 2013. Pero again, ito po ay mga hindi para sa sahod o salapi ng kongresista mismo, kundi para sa mga opisina. So, ibig sabihin, dagdag ho yan sa mga panggasto sa mga aktibidad at mga programa po ng mga kongresista at opisina. Apo, so anong tamang term doon kung kapag distribute sa inyo yung ganong halaga tuwing bandang year-end, kung hindi siya bonus? Expenses. Mga kasama yan doon sa listahan po ng mga iba't ibang mga extraordinary miscellaneous expenses na ibinibigay sa mga opisina. No? So, I think yun yung kailangan nating gawin pong definition doon. No? Ibig sabihin yan pupunta sa mga wallet at pitaka, pangmakasyon at kapresyo ng mga kongresista. Hindi ginagamit yan para sa mga aktibidad, gawain at programa ng mga opisina. Siguro, para doon sa mga Christmas party, no, ng mga empleyado, ano pa ba? Parapol sa mga empleyado, regalo para sa mga empleyado, para siguro sa mga ganon. No? O kaya pamimigay ng mga Christmas gift, no, sa mga empleyado at sa iba pang mga beneficiaries nila o may mga iba pang proyekto sila, mga kababayan. Ang masama lang siguro dito, no, sa nakikita ko, kung yun po ang pinapalabas ni Congressman Leviste na yan po ay Christmas bonus para sa mga kongresista, ang pangit lang pakinggan. No, ang pangit lang siguro ng salitang ginamit, mga kababayan. No? Siguro may magandang sabi nga definition of terms, no, or ibang term pa, no, na ginamit para hindi naman pangit yung dating. Kasi yung dating po na Christmas bonus parang ang dating para sa mga kongresista talaga eh. 'Di ba? Direct, no, na para sa mga kongresista, parang ganun yung dating. 'Di ba? Anong intention ni Congressman Leviste? Bakit yun yung ginamit niyang salita? Bakit Christmas bonus yung kanyang ginamit, no, na salita dito, mga babayan? Kung sa katotohanan naman pala, no, ito hindi Christmas bonus. At saka bakit ngayon lang? Bakit last year? 'Di ba? Kung meron na rin ganyan, bakit wala nagsalita? Mga babayan. Yun yung masaklap dun eh. Diba? Dapat noon pa. May mga sumisita na dyan. Wala naman. No? So, ibig sabihin, natural na nangyayari yan. Na binibigyan sila ng pondo ng gobyerno. Mas maliit nga daw noon, sabi ni Leviste. Yun yung kaperahan na binabanggit mong na yun, Kong Terry, ay aabutin nga ba ng 2 milyon? Ay, ito po huli. Umabot po ng 2 milyon. Yung pong inilabas po ng huling araw po ng mga kongreso. At saan mo nanggagaling yung ganong klase ng pondo na ibibigay sa opisina ng mga kongresista sa mga buwan ng Disyembre? Kasama ko yan sa House Budget, no? So, sabihin, kasama ko yan doon sa mga miscellaneous operating maintenance expenses po
ng Kongreso. No? So, ibig sabihin, bawat opisina, bawat kongresista, bawat departamento, I think yan po yung sum total. Ito po mga gastusin po. At sino pong nag-decide kung magkano po ang in-distribute the budget sa ganun kung at equally ba talagang amount na nakakalaga o standard ba yun? I think regular po yan eh. Regular po yan, even across administrations, across leaderships, across regimes. I think yan po yung typically binibigay po at the end of mga sessions pagka nagkakabili. Kasi siyempre, may panahon, no, na I think mga isang buwan. Baka hindi lang alam ni Congressman Leviste na dati pa pala may ganyan. Mga babayan, hindi lang niya siguro alam. Kayo naman, masyado naman kayo. No? Kailan ba naging kongresista tong si Leviste? No, pa-comment nga po dyan sa ibaba. Kasi baka hindi niya lang po alam na meron palang ganyang sistema. Mga babayan. Okay, so tuloy natin. Tatlong buwan in between sessions. So, yun po yung mga binibigay pang gastos po sa mga opisina. Doon sa panahon na hindi nakakapunta sa Kongreso, yung po mga kinatawan. So, I think, kasi ang original na binabanggit ng Congressman Leviste, ito po mga pera na ito ay una ginagamit para sa pag-aproba ng po mga budget. No? Budget basically yung national budget po natin. Hindi yung totoo. Kung katulad ng binigay Congressman Swansing, hindi yung binibili po ito ng mga kongresista. So, pwede pumunta ka ng oo o hindi. Diyan po sa national budget po natin, yan po kapirahan para sa operations ng opisina ay ibibigay po ng Kongreso para sa kanila po mga programa at mga aktibidad. Opo. So sabi mo, Kung Terry, kung parang lumalabas na mayroong pattern ng may mga hindi kapani-paniwalang pahayag si Congressman Leviste, ang sabi ng iba, yan ba'y posibleng umabot doon sa pagpa-file ng ethics complaint laban kay Leviste o meron ba kayong plano mag-file ng reklamo laban sa kanya? Pero sa lahat, kasi kailangan natin na nabanggit natin ni Congressman Leviste kagabi para medyo natahimik ko na po muna siya hanggang bumalik yung Kongreso ng January 26. So, kailangan natin yun. No? Pero pangalawa, tingin ko, ang mas magiging tampok po doon sa ethics complaint niya ay ito po nga naging problema doon sa pagkuha po ng files, Cabral files. No? Kasi siyempre, ang allegation po talaga na pesahan po Pinoy. Yung una, pangalawa, ay yung pong pag-ransack ng buong Batangas District Engineering Office ng First District ng Batangas. Kasi meron talaga mga video na linabas. No? So, isipin mismo, na talaga po yung mga tauhan po niya Congressman Leviste, talaga parang nag-implement ng illegal search operations doon po sa opisina po ng DPWH. So, I think yung dalawang bagay po na yan, pwede po maging tambok na bahagi po ng ethics complaint. Yung sa House, kaya naman ang sagutin ng mga kongresista at ng leadership, no? Yung pong bagay na. So, I don't think magiging bahagi po yung ethics complaint po laban kay Congressman Leviste. So sa proseso po ng Kamara, meron bang kinakailangan na mag-file muna ng reklamo or ng formal complaint laban sa isang miyembro, in this case, against Congressman Leviste para ubusad yung posibleng sanction kung meron man? Well, tatlo po yung pwede mayari. Una, siyempre yung mga agreed parties, no? Yung DPWH officials at staff, pwede mo yung mag-file ng complaint sa Kongreso. Pangalawa, siyempre any private person pursuing public interest, pwede mo mag-file ng ethics complaint. At pangatlo, pwede mo mag-amot proprio, yung pong Kongreso mismo. So, marami palang pwede mag-file laban dito kay Leviste, mga babayan. Baka ultimo nga yung pamilya ni Cabral pwede mag-file or staff ni Cabral pwede mag-file. No, dito kay Leviste, mga babayan. Kung napatunayan na nagsisinungaling po si Leviste doon sa pagsasabi niya na kusang loob ibinigay ni Cabral at walang pwersahang nangyari. No? Kabaligtaran doon sa sinasabi ng mga staff ni Cabral na pwersahan niyang kinuha yung mga files dito kay dating sekretarya o Yusek, mga babayan, sekretary, pangalan na ito, Cabral, mga babayan ng DPWH, di ba? Na talagang sigahan po yung naging turing po ni Congressman Leviste dito sa dalawang bagay po na ito. Pero hindi ka kailangan mo natin siguro na kung mag-file ng kaso yung DPWH leadership at staff dito sa dalawang insidente po na ito. Pero sa tingin niyo ba kung parang nilihis ni Kong Leviste yung mga issue kasi parang nagiging siya dito sa pinalutang niyang Cabral files dahil may mga lumalabas ng video, may mga akusyon din laban sa kanya dito sa nilabas niyang mga dokumento? Alam mo yung problema talaga natin doon sa mga statements ni Congressman Leviste, maraming bahagi po talaga doon yung parang pag-release doon sa mga main na mga usapin. Kasi for example, originally, he was being made to account, for example, doon sa isa na fake news po sa akin, meron naman insertion, pero napakita natin, hindi naman talaga ako sa akin. Yun yung una, tapos release na naman sa ibang bagay. Tapos, tapos basically, ito pa mga ibang issues na halimbawa doon sa ibang bahagi ng issues, for example, yung mga patay ng mga kongresista, para makakapag-research yung mga namatay na 2022, 2023, 2024. Hindi ba? So, yung mga ganun parang hindi sinasagot In fact, parang linilihis siya sa ibang paksa. Ang tingin ko, ito po mga pag-uusap tungkol sa House funding po ngayon ay pag-release naman po muli mula doon sa mga original po mga linino na
na makausapin. Kung ilatag lang po natin, yung balikan ko lang yung dito sa expenses po na natanggap po ng mga congressman, saan nga po ba napunta ito? Ito nga po ba ay para sa expenses naman ng mga opisina o tumatawid din po sa mga constituents, sa mga program po sa mga kada distrito at sa mga party list? Kasi tumatawid mo yan sa mga distrito mismo. So for example, may mga linabas sa check si Congressman Leviste. So yung around 200,000 doon, yan po yung tinatawag na miscellaneous and extraordinary expenses. May pinakita doon na 700,000 na check. Yung po yung district expenses district and party list expenses. So yan po yung ginagamit doon sa mga extension offices doon po sa mga lugar. At for example, for party list, yan po yung ginagamit for constituency work doon po sa mga sectoral representations. So sama-sari po yung pinagagamitan. And again, pabalik tayo doon sa fact na the original intrigue made by Congressman Leviste was parang pinipera ng mga congressman ito pong mga kapirahan po na ito. Kaya natin namin dyan, ang pwede lang ko ilagay sa pitaan ng mga kongresista, yung pong mga sahod at sweldo po nila. At yung mga bonus po na 13th month at 14th month, na nakasaad po mismo doon sa patahanan po ng pambansang pamahalaan. Lahat ng labas pa ron, expenses na po yun ng mga opisina mismo. Pero nabuo mo pang paliwanag ko bakit nga ba last part of the year nire-release yung budget? Bakit hindi sa kabuuan ng taon, patapos na yung taon pag may bago na tayong budget pagpasok ng 2026? Well, kailangan hindi lang ipat lang yung pong mga kongresista sa pagpasok sa kongreso kasi may mga tinatawag na session breaks di ba? So, kumbaga, I think yun yung bahagi na yun, yung paggamit po dun sa mga panahon na wala kayo sa kongreso sa panahon. Kasi, for example, around October, meron ding lump sum na binibigay. No? So, meron din papat lang between sessions. No? So, I think yan po yung nag-practice across different administrations, across different speakerships. So, it's again, mula 2013, yan mo yung nagtatanong namin proseso. And very important, tanongin natin yung Commission on Audit. Ano ba yung nangyari dyan? Meron bang naging adverse timing? Yung pong Commission on Audit sa ganyan pong practice. At kung meron, edi sakasama tayo mag-adjust ng mga particular patakaran dyan sa bagay po. So, ang sinasabi niyo, Kong Terry, since 2013, nang simulan yung ganyang klase ng sistema, walang naging question ang COA sa paraan ng pagbibigay at sa timing ng pagbibigay ng kapirahan na yan. I think so. Kasi alam mo niyo, kung meron dapat dapat may mga adjustments na po na ginawa, no? In fact, sa ibang mga kapirahan din naman po na binibigay, may mga requirements po talaga din na, pagka may mga biyahe, kailangan talagang mag-account Doon po sa ginamit sa pagbabiyahe, halimbawa ng mga kongresista na binigay po ng kongreso. So, kung hindi yung totoo na, talagang bahala dyan. Wala na yung pakialam kung ano gagawin mo sa kapirahan yan. Opo. Last na lang, Kong Terry, no? Pagbabalik ng session po ninyo by January 26, ano mga unang nakalatag po ninyo na magiging trabaho? Kasama po ba dyan yung posibleng pag-iimbestiga doon mismo sa questionable Cabral files? Well, pag-aaralan naman natin, pwedeng maging bahagi yan. And more particularly, pagka tumakbo talaga ethics complaint laban kay Congressman Leviste, sabi naman niya, parang he welcomes that ethics complaint. Pwedeng doon, unang may isa lang, yung pag-uusap tungkol sa authenticity ng Cabral files. Siyempre, this is on top of yung po siyempre yung ating pong committee, yung Public Accounts Committee, saka yung Infrastructure Committee, pwede mong pag-usapan din po yung pong bagay na yan pagka balik po ng Kongreso. Alright, sa mga kababayan. So ano po sa palagay ninyo, no? Maniniwala po ba kayo dito sa sinasabi ni Leviste? Okay, si Representative Terry Ridon. Kasi ayon nga po kay Terry Ridon, no? Parang lumalabas na parang mali yung pagkakasabi, no? Netong si Leviste na parang lumalabas nakakasira, no, sa kredibilidad, no, ng mga kongresista. No, at sinasabi na parang lagay, no, parang ganun, lumalabas etong 2 million Christmas bonus na to para sa pag-aproba, no, ng budget, mga babayan. Alam naman natin, mainit na mainit din yung usapin ng budget pagka mga ganitong panahon. 'Di ba? So parang lumalabas dito na hindi alam ni Congressman Leviste na matagal na pa lang may mga ganitong sistema o ginagawa sa Kongreso, mga babayan. No? O ano pong masasabi ninyo dyan, mga babayan? I-comment sa ibaba yung mga opinion na atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, kita tayo sa ating next video upload. Ito po muli ang inyong Kuya Mobs with Mobs TV. Peace and Mel.